Kabanata 1541 Ang lalaking kinatatakutan ng lahat. Swoosh! Sa gitna ng katahimikan. Isang payat na figure na nakasuot ng mahabang itim na roba ang dahan-daang lumitaw. Malamig ang kanyang mga mata. Isang tingin pa lamang. Sapat na upang manginig ang sino mang makaharap niya. Ang liwanag sa kanyang paligid ay tila karaniwan, ngunit ang presensyang kanyang inilalabas ay parang isang sinaunang nilalang na bumalik upang maghatid ng kapahamakan. At ang taong iyon ay walang iba kundi si Zephyr. Sa sandaling makita siya ng mga disipulo, namutla ang kanilang mga mukha. Naalala nilang lahat ang bangungot na iniwan niya sa bawat labanan. Maging ang kinikilalang henyong si Huang Xinghe ay bumagsak sa isang iglap. Nang walang pagkakataong makaganti. Kung ganoon ang sinapit ng isang henyo. Ano pa kaya ang mangyayari sa kanila? Isang malamig na ngiti ang gumuhit sa labi ni Zephyr. Xuanyun Academy. Mukhang hindi pa sapat ang naging leksyon ninyo. Gusto kong makita. Ilang ulo pa ang handang ialay ni Hierarch Skycloud. Kulog. Sa isang simpleng pitik ng daliri. Libu-libong kidlat ang bumalot sa kalangitan. Boom! Kasunod nito. Wala nang natira kundi mga sigaw. At katahimikan. Sa loob lamang ng 5 araw. Si Zephyr ay naging isang alamat ng takot. Isa-isang bumagsak ang mga disipulo ng Ghost Sword Academy, Transcendent Academy, at Xuanyun Academy. Libu-libong inisyado ang nasawi. Dahil sa sunod-sunod na pagkatalo. Maraming akademya ang napilitang umurong. Maging si Hierarch Skycloud. Tahimik na umatras sa labanan. Sa huli, 2 akademya na lamang ang naglakas loob na ipagpatuloy ang pagtugis. Ngunit si Zephyr, parang isang multo, dumarating ng walang babala, at nawawala ng walang bakas. Kahit ang mga Academy Master, hindi siya mahuli, hindi siya masugatan. Habang lumilipas ang 9 na araw, isa-isang sumuko ang mga akademya. Isang tao lamang ang nagpaluhod sa napakaraming makapangyarihang puwersa. Hindi nagtagal. Kumalat ang pangalan ni Zephyr sa buong mundo. May mga nagsasabing isa siyang halimaw. May nagsasabing isa siyang Diyos ng pagpatay. At mayroon ding naniniwalang wala nang sino man ang makapipigil sa kanya. Ngunit, hindi pa rin tuluyang sumuko ang mga akademya. Sa halip, naglabas sila ng napakalaking gantimpala. Sino mang makakapatay kay Zephyr ay tatanggap ng kayamanang kayang magpabago ng kanyang kapalaran. Dahil dito, sunod-sunod na nagsulputan ang mga makapangyarihang eksperto. Lahat sila. Iisang tao lamang ang target. Samantala, sa isang maliit na lungsod sa domain ng Muan, tahimik na nakatayo ang Yuking Pavilion. Isang karaniwang restaurant. Ngunit sa araw na iyon, isa-isa itong pinasok ng mga taong may nakapangangilabot na aura. At tila, may isang malaking pangyayaring malapit ng sumabog. Sino ang mga misteryosong eksperto na nagtipon sa Yuking Pavilion? Mayroon na bang nakahanap sa kinaroroonan ni Zephyr? O may mas nakakatakot pang kalaban na naghihintay sa kanya sa pagkakataong ito? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1542, ang pagpupulong ng mga halimaw sa Yuking Pavilion. Sa loob ng Yuking Pavilion, nagtipon ang mga eksperto mula sa iba't ibang akademya. May mga may dalang mahahabang espada sa kanilang likod, may hawak na dambuhalang espada, may tahimik na nagmumuni-muni, at mayroon ding naglalabas ng nakakakilabot na aura. Isang tingin pa lamang, halatang walang sino man sa kanila ang ordinaryong mandirigma. 3 palapag ang gusali. Sa unang palapag, karaniwang mga bisita lamang ang naroon. Sa ikalawang palapag, mga bihasang eksperto ang makikita. Ngunit sa ikatlong palapag, tanging mga makapangyarihan at may mataas na katayuan lamang ang maaaring umakyat. Hindi sapat ang pera upang makapasok dito. Kailangang magbayad ng 50 lower spiritual stones, isang halagang hindi kayang abutin ng karaniwang tao. At higit sa lahat, halos lahat ng naroon ay mga eksperto na nasa spirit realm, at karamihan ay sinusuportahan ng malalakas na akademya. Habang tahimik na kumakain ang mga tao, biglang may isang binatang nakapula ang nagsalita. Narinig na ba ninyo? May isang misteryosong binata na mag-isang nagpayanag sa ilang akademya.
Wala raw nakapidyo sa kanya, maging ang mga tanyag na akademya. Pati isang academy master. Napatay niya. Agad na umugang ang buong palapag. Ngunit hindi lahat ay naniwala. Tsismis lang yan. Malakas na sabi ng isang lalaki habang walang pakialam na kumakain. Wala pa siyang 18 taong gulang. Kahit gaano pa siya katalino, imposibleng mapatay niya ang isang academy master. Tumango rin ang isa pa at ngumiti ng may pangungutya. Gusto ko siyang makita ng personal. Tingnan natin kung totoo ba ang mga kwento. O isa lamang siyang alamat na pinalaki ng tsismis. Hindi inaasahan, may isang malamig na boses ang sumingit mula sa kabilang mesa. Talagang nakakahiya ang mga taga-Hurricane Academy. Lumingon ang lahat. Isang binatang nakasuot ng puting kasuotan ang dahan-daang nagpaypay habang nakatingin sa kanila ng may panghahamak. Kahit pa hindi totoo ang mga balita. Sigurado ba kayong kaya ninyo siyang harapin? Biglang nanlamig ang paligid. Isang lalaking may mahabang espada sa likod ang dahan-daang nagmulat ng mga mata. Para bang sa sandaling iyon. Isang matalim na espada ang nabunot mula sa kanyang katawan. Malamig niyang tinitigan ang binata. Mahilig ka palang makialam sa usapan ng iba. Ngumisi lamang ang binatang may pamaypay. At ano naman kung ganoon? Sa isang iglap, nabalot ng tensyon ang buong ikatlong palapag ng Yuking Pavilion. Mistulang anumang sandali ay maaaring sumiklab ang isang madugong labanan sa pagitan ng dalawang makapangyarihang akademya. Sino ang unang gagalaw sa harap ng napakabigat na tensyon? Magpapakita na ba si Zephyr sa gitna ng pagtatalo ng mga eksperto? O may mas malaking panganib na paparating na magpapayanag sa buong Yuking Pavilion? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1543, ang lihim ng Wolftooth Mountain. Sa isang iglap, naging napakabigat ng tensyon sa pagitan ng Hurricane Academy at Bayou Academy. Mistulang anumang sandali. Maaari nang bumunot ng mga espada ang magkabilang panig. Ngunit bago pa tuluyang sumiklab ang labanan, isang malamig na boses ang pumihil sa kanila. Tumigil kayong lahat. Alam ninyo ang patakaran ng Yuking Pavilion. Kapag nagsimula ang labanan, dapat may mamamatay. Agad na nagbago ang ekspresyon ng lahat. Sa Yuking Pavilion, kakaunti lamang ang mga patakaran. Ngunit may isang batas na walang sinumang nangangahas suwayan. Kapag nagsimula ang laban, dapat may anak na dugo. Kung hindi, ang mismong Yuking Pavilion ang magpapataw ng mabigat na kaparusahan. May isang alamat pang ang kumakalat. Noon, isang eksperto sa spirit realm ang naghasik ng kaguluhan sa loob ng pavilion. Paglabas niya, isang nakapangangilabot na enerhiya ang biglang rumagasa. Sa isang kisap mata, napugutan siya ng buhay. Mula noon, wala nang nang-ahas-hamanin ang kapangyarihan ng Yuking Pavilion. Marami ang naniniwalang may isang walang kapantay na nilalang na lihim na nagbabantay sa lugar na ito. Dahil dito, mabilis ding hamupa ang alitan ng dalawang akademya. Muling bumalik ang usapan ng lahat sa ibang paksa. At sa pagkakataong iyon, isang balitang mas nakakagulat ang kumalat. Hehe. Narinig niyo na ba? May natuklasang napakalaking deposito ng spiritual stone sa Wolftooth Mountain. Agad na nakuha nito ang atensyon ng lahat. Karamihan ay lower spiritual stones. Pero marami ring medium spiritual stones. Kung totoo iyan, siguradong yayaman ang Xuanming Academy. Ngunit may isang taong umiling. Huwag kayong masyadong sigurado. Bagamat nasa teritoryo ng Xuanming Academy ang Wolftooth Mountain, marami ring ibang puwersang umaangkin sa lugar. Ibig sabihin, magkakaroon ng malaking agawan. Napaisip ang lahat. Kung ganoon, maaari rin ba tayong makapasok? Ngumiti ang lalaki. Oo. May bahagi ng bundok na bukas sa publiko. Pero, kailangan munang magbayad ng 1,000 lower spiritual stones bilang entrance fee. Napasinghap ang buong ikatlong palapag. Napakamahal. Paano kung wala tayong mahukay? Ngunit may isa pang nagsalita. May isang mandirigmang nakapasok doon. Paglabas niya, may dala siyang 500 medium spiritual stones. Isang iglap lang. Naging napakayaman niya. Dahil dito, lalong uminit ang usapan.
Ang bawat isa ay nagsimulang mangarap na sila ang susunod na suswertehin. Ngunit, habang abala ang lahat sa pag-uusap, sa isang tahimik na sulok ng restaurant, may isang binatang nakasuot ng itim na roba at nakatakip ang mukha sa ilalim ng malapad na sombrero. Tahimik lamang siyang nakikinig. Ngunit walang sino man ang nakakaalam na ang misteryosong binatang iyon ay ang mismong taong pinag-uusapan ng buong mundo. Ano ang balak ni Zephyr sa Wolftooth Mountain? Totoo bang may napakalaking kayamanan na nakatago roon, o isa lamang itong bitag? At kapag nakilala ng mga eksperto ang tunay na pagkatao ng misteryosong binata, ano ang unang mangyayari? Abangan ang susunod na kabanata. Kabanata 1544, ang paghamon ng espada demonyo. Sa isang tahimik na sulok ng Yuking Pavilion, nanatiling kalmado ang misteryosong binatang nakaitim. Sa kanyang harapan, isang maliit na ibong maitim na parang uling ang walang tigil sa pagkain at pag-inom. Katabi nito ang isang kuting na kasenputi ng nyebe, masayang nakikipag-agawan sa pagkain. Kahit kakaiba ang tanawin, wala ni isa sa mga naruroon ang nagbigay pansin. Sa mundong ito, karaniwan na ang mga mandirigmang may kasamang espiritual na alagang hayop. Ngunit nang marinig ng binata ang usapan tungkol sa Wolftooth Mountain, bahagya lamang siyang napataas ng kilay. Parang may pumasok na mahalagang ideya sa kanyang isipan. Ngunit sa mismong sandaling iyon, boom! Isang napakabigat na aura ang biglang bumalot sa buong ikatlong palapag. Mula sa ikalawang palapag, dahan-daang umakyat ang isang napakalaking lalaki. May dala siyang mahabang espada sa kanyang likod. Puno ng mga peklat ang kanyang katawan. At ang kanyang mukha. Halos hindi na makilala sa dami ng sugat. Isa na lamang ang natitirang mata niya. Ngunit sapat na iyon upang magpalamig ng dugo ng sino mang makakatitig sa kanya. Nagkatinginan ang mga tao. Siya. Si Espada Demonyo Kwang Tu. Agad na namutla ang maraming mandirigma. Huwag kayong maingay. Tapusin na natin ang pagkain at umalis. Ayaw kong makasalubong ang baliw na iyan. Kilala si Kwang Tu bilang isang malupit at walang awang mamamatay tao. Sinasabing marami na siyang pinaslang. Maging ang mga babaeng disipulo ng iba't ibang akademya ay hindi niya pinatawad. May isang academy master pang ang minsang humabol sa kanya upang ipaghiganti ang kanyang alagad. Ngunit nakatakas pa rin siya. Habang nag-uusap ang lahat, napansin nila ang isang bagay. Direktang umupo si Kwang Tu sa mismong harapan ng misteryosong binatang nakaitim. Napasinghap ang lahat. Patay. Malinaw na naghahanap ng gulo si Kwang Tu. Tahimik na naihain ang pagkain at alak. Walang nagsalita. Maging ang mga disipulo ng Hurricane Academy at Bayou Academy ay hindi nang ahas gumawa ng ingay. Tanging ang tunog ng pagkain ni Kwang Tu ang maririnig sa buong pavilion. Makalipas ang ilang sandali, naubos niya ang lahat ng pagkain at alak. Malakas niyang tinapik ang kanyang tiyan at humalaklak. Pagkatapos, unti-unti niyang ibinaling ang kanyang nag-iisang mata sa puting kuting. Isang mapanuksong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Gusto ko ang kuting na iyan. Mula ngayon, akin na siya. Sa isang iglap, naintindihan ng lahat. Hindi niya gusto ang kuting. Naghahanap lamang siya ng dahilan upang manggulo. Meow. Agad na nagalit ang puting kuting. Nagningas ang galit sa mga mata nito. Samantala, ang maliit na itim na ibon ay tila walang pakialam. Patuloy lamang ito sa pagkain, na para bang walang nangyayari. Tahimik na napatingin ang lahat sa misteryosong binata. Sa isip nila, tiyak na katapusan na niya. Walang sino mang nakakaligtas matapos hamanin ni Espada Demonyo Kwang Tu. Ngunit sa halip na matakot, dahan-daang itinaas ng binata ang kanyang ulo. At sa malamig na tinig ay sinabi niya, "Gusto mo ba? May kwalifikasyon ka ba para kunin siya?" Sa isang iglap, nagyelo ang buong Yuking Pavilion. Sino ba talaga ang misteryosong binatang ng ahas hamanin si Espada Demonyo Kwang Tu? Magwawakas ba ito sa isang madugong labanan sa loob ng Yuking Pavilion? At ano ang gagawin ng puting kuting at ng misteryosong itim na ibon kapag tuluyan ng sumiklab ang laban? Abangan ang susunod na kabanata.
Kabanata 1545, isang galaw, isang kamatayan. Damn it. Sa sandaling marinig ang malamig na tugon ng misteryosong binata. Nanlaki ang mga mata ng lahat. Halos hindi sila makapaniwala sa kanilang narinig. Paano nang ahas ang isang binata na kausapin ng ganoon ang kilalang espada demonyo Kwang Tu? Sa paningin ng lahat, isa lamang ang kahihinatnan nito. Kamatayan. Nagnitngit si Kwang Tu. Pagod ka na bang mabuhay? Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kahulugan ng kwalifikasyon. Kasabay ng kanyang dagandong. Bigla niyang iniunat ang napakalaking palad. Rumagasa ang napakabangis na spirit energy. Mistulang kayang durugan ng isang atake ang kahit sinong nasa kanyang harapan. Mamatay ka. Sa isang iglap. Sumugod ang nakamamatay na atake. Ngunit, nanatiling kalmado ang binatang nakaitim. Napabuntong hininga lamang siya. Hindi ba pwedeng kumain ng tahimik? Dahan-dahan niyang itinaas ang isang kamay. Mukha itong mahina. Mukhang walang anumang lakas. Ngunit, sa mismong sandaling nagbanggaan ang kanilang mga puwersa. Boom! Isang nakakabinging pagsabog ang umalangaw-ngaw sa buong Yuking Pavilion. Kasunod nito, lumipad ang katawan ni Espada Demonyo Kwang Tu na parang basahang itinapon. Crack! Nagkasunod-sunod ang tunog ng pagkabali ng kanyang mga buto. Damanak ang dugo. Bumaluktot ang kanyang braso. At bumagsak siya sa sahig na puno ng matinding sakit. Tahimik ang buong pavilion. Walang sino man ang makapaniwala. Isang galaw. Isang suntok lamang. At natalo ang kinatatakutang espada demonyo Kwang Tu. Biglang may sumigaw. Siya. Siya ang misteryosong mandirigmang nagpabagsak sa mga akademya. Si Zephyr. Napailing na lamang ang binata. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang labi. Hindi ko akalaing magkakaroon pa pala ako ng kung ano-anong titulo. Sa mga nakalipas na araw. Sunod-sunod ang mga taong humahamon sa kanya dahil sa mga kumakalat na balita at napakalaking pabuya sa kanyang ulo. Dahil dito, mas pinili niyang magtago. Ngunit ngayon, sa isang simpleng paggalaw lamang, nabunyag muli ang kanyang pagkakakilanlan. Samantala, Faf, biglang nagsuka ng dugo si Kwang Tu. Ang tila simpleng hampas ng binata ay lihim na nagwasak sa kanyang mga laman loob. Puno ng takot ang natitira niyang mata. Sinubukan pa niyang lumaban. Ngunit unti-unting nawala ang kanyang lakas. Hanggang sa bagsak. Tuluyan siyang nawalan ng buhay. Isang galaw. Isang suntok. Isang kamatayan. Lahat ng naroon ay nanigas sa sobrang pagkabigla. Samantala, sa loob ng kamalayan ni Zephyr, humahalaklak ang Cursed Devil King. Hahaha. Napakaganda. Kung ako ang gumawa niyan, mas malupit pa sana ang naging wakas niya. Napabuntong hininga si Zephyr. Wala na siyang tiyaga. Agad niyang pinakawalan ang kanyang spirit energy. At muling sinupil ang maingay na Cursed Devil King. Sa wakas, natahimik din ito. Ngunit sa labas, nagsisimula pa lamang ang tunay na kaguluhan. Ano ang magiging reaksyon ng Yuking Pavilion matapos mapatay ang kilalang espada demonyo sa loob mismo ng kanilang teritoryo? Mayroon bang mas malalakas na eksperto na gagalaw ngayon dahil nabunyag na muli ang pagkakakilanlan ni Zephyr? At ang balitang tungkol sa Wolftooth Mountain. Ito ba ang susunod na destinasyon ni Zephyr, o isa lamang itong mapanganib na bitag? Abangan ang susunod na kabanata.